Sa video na ito, makikita at malalaman ang mga bayani, kilala, dakila at personalidad ng mga Pilipino na may mahalagang kontribusyong nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na isinilang sa buwan ng Mayo. Noong ika-1 ng Mayo taong 1912, isinilang si Felipe Padilla de Leon, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining sa musika noong 1997. Noong ika-2 ng Mayo taong 1954, isinilang si Sabino Abe Padilla Jr., isang akademiko, antropologo, artista, at organisador na nakikilahok sa mahahalagang pakikibaka ng mga aktibista noong panahon ng Rehimeng Marcos. Noong ika-3 ng Mayo taong 1850, isinilang si Dr. Enrique Menjola, isang edukador, manunulat, at tagapagtatag ng paaralang Instituto Burgos. Noong ika-4 ng Mayo taong 1875, isinilang si Manico Mercado, isang Pilipinong abogado at politiko na naging miyembro ng Asemblea ng Pilipinas na kumakatawan sa unang distrito ng Pampanga mula 1907 hanggang 1912. Noong ika-5 ng Mayo taong 1860, isinilang si Gregorio Aglipay, ang unang obispo maksimo ng Iglesia Filipina Independiente, o mas kilala bilang Aglipayan Church. Noong ika-6 ng Mayo taong 1845, isinilang si Datu Pedro Cuevas, o kilala rin sa Basilan bilang Datu Calan ay ang tinaguriang The Founding Father of Lamitan. Noong ika-7 ng Mayo taong 1868, isinilang si Jose Coronel, ang kinatawan ng lalawigan ng Amburaya sa Kongresong Revolusyonaryo sa Tarlac noong 1899. Noong ika-8 ng Mayo taong 1878, isinilang si Dionisio Jaco Zalem, isang manunulat at abogado na naglingkod bilang gobernador ng Cebu mula 1906 hanggang 1912, at ang unang Pilipinong naging miyembro ng gabinete sa ilalim ng Rehimeng Amerikano. Noong ika-9 ng Mayo taong 1875, isinilang si Gregoria de Jesus, ang tinaguriang lakambini ng Katipunan at ang ikalawang asawa ni Supremo Andres Bonifacio. Noong ika-10 ng Mayo taong 1886, isinilang si Felix Manalo, ang tagapagtatag at unang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Noong ika-11 ng Mayo taong 1818, isinilang si Francisco Mercado, ang ama ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Gat Jose Rizal. Noong ika-12 ng Mayo taong 1864, isinilang si Esteban Contreras, isang revolusyonaryo na nanguna sa himagsikan laban sa Espanya sa lalawigan ng Capiz. Noong ika-13 ng Mayo taong 1852, isinilang si Gliceria Mariela Villavicencio, isa sa mga bantog na Pilipino na nagbigay ng kanyang sariling kayamanan, oras, kaalaman, at pagsisikap upang tulungan ang mga revolusyonaryo sa panahon ng himagsikan. Noong ika-14 ng Mayo taong 1850, isinilang si Bonifacio Arevalo, ang itinuturing na unang Pilipinong dentista na nagtatag at naging pangulo ng Sociedad Dental de Filipinas, ang unang organisasyong dental sa Pilipinas na itinatag noong 1908. Noong ika-15 ng Mayo taong 1872, isinilang si Julian H. del Pilar, isa sa kapatid na lalaki ni General Gregorio del Pilar at kalaunan ay naging kapitan del baryo ng Barangay Pitpitan sa Bulacan, Bulacan. Noong ika-16 ng Mayo taong 1942, isinilang si Tessie Agana, isang dating batang aktres na Pilipina noong dekada 50 na nakilala sa kanyang pagganap sa pelikulang Roberta noong 1951 at bilang Shirley Temple ng Pilipinas. Noong ika-17 ng Marso taong 1857, isinilang si Pascual H. Poblete,
isang Pilipinong manunulat na unang nakapagsalin ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal sa wikang Tagalog. Noong ika-18 ng Mayo taong 1861, isinilang si Venancio Concepcion, isang Pilipinong general na naglingkod bilang kinatawan ng Iloilo sa Kongreso ng Malolos at hinirang bilang komandante militar ng Pampanga noong 1898. Noong ika-19 ng Mayo taong 1883, isinilang si Dr. Potenciano Guazon, ang unang Pilipinong nagsagawa ng unang operasyong mastectomy sa Philippine General Hospital at unang Pilipino at pinakabatang namuno sa Department of Surgery noong 1917. Noong ika-20 ng Mayo taong 1849, isinilang si Diego R. de la Viña, isang general na namuno sa mga revolusyonaryo sa Negros Oriental noong himagsikang Pilipino. Noong ika-21 ng Mayo taong 1885, isinilang si Santiago Fonacier, isang bantog na politiko na nagsilbing ikalawang obispo maksimo ng Iglesia Filipina Independiente o kilala rin bilang Aglipayan Church. Noong ika-22 ng Mayo taong 1867, isinilang si Julio Nakpil, isang kompositor at revolusyonaryo na naging ikalawang asawa ni Gregoria de Jesus at sumulat ng sagradong awit ng katipunan na Marangal na Dalet ng Katagalugan. Noong ika-23 ng Mayo taong 1863, isinilang si Santiago Barcelona, ang delegado na kumakatawan sa butuan sa Kongreso ng Malolos. Noong ika-24 ng Mayo taong 1842, isinilang si Melicio Figueroa, isang eskultor at grabador na naging miyembro ng Kongreso ng Malolos noong 1899 at nagdisenyo at umukit ng Philippine Peso Conant coins na salaping US-Philippine Series mula 1903 hanggang 1906. Noong ika-25 ng Mayo taong 1907, isinilang si Gregorio Zaide, isang Pilipinong historiador na nakilala sa kanyang mga aklat tungkol kay Rizal na madalas na gamiting sanggunian para sa subject na Rizal sa kolehiyo, at naglingkod bilang alkalde ng Pagsanhan sa Laguna mula 1971 hanggang 1975. Noong ika-26 ng Mayo taong 1850, isinilang si Felipe Agoncillo, ang abogadong kumakatawan sa Pilipinas sa talakayan sa Paris sa France na nagwakas sa Kasunduang Paris noong 1898 at tumapos sa digmaang Espanya-Amerika, at itinuturing bilang unang natatanging diplomat ng Pilipinas. Noong ika-27 ng Mayo taong 1911, isinilang si Salvador P. Lopez, isang manunulat, mamamahayag, edukador, at diplomat na Pilipino na naglingkod bilang kalihim ng ugnayang panlabas noong 1963 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Diosdado Macapagal. Noong ika-28 ng Mayo taong 1870, isinilang si Maximino Hizon, isang general ng himagsikan na nagsilbing kinatawan ng lalawigan ng Sorsogon sa Kongreso ng Malolos at nakilala sa madugong labanan sa Caloocan noong ika-23 ng Pebrero taong 1899. Noong ika-29 ng Mayo taong 1906, isinilang si Manuel Colaico, isang mamamahayag, abogado, guro at revolusyonaryo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ika-30 ng Mayo taong 1872, isinilang si Fernando Amorsolo, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining sa pagpipinta noong 1972 at binansagang Grand Old Man of Philippine Art. Noong ika-31 ng Mayo taong 1978, isinilang si Sara Duterte, isang abogado at politiko na naglingkod bilang ika-15 at kasalukuyang Bise-Presidente ng Pilipinas. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo.
Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.